ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mo pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang daratan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, diyak iingatan. Sa kanilang pala ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilatin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang sasamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capital Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Ano may buntag ka pagkaka-Angel? Adlaw na sa mga Lunes, Mayo 20, kung Mayo 31, 2021.
Katapusang adlaw na sa Mayo mga ka-angel. Yapon, welcome sa ato ang pagpanaguban ang Angel News Patrol Morning Edition. Uban gyapon sa inyo ang alagad sa Kanginan Rosa Kiatson Dinya. Sa kalansab sa ako ang partner sa Pikas nga Lawak, si Manager Ryan Nasaricol Molo. Mga ka-angel, may buntag, may adlaw, mayo ang gabi, mayong odto sa gawas sa nasod. Dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro karon medyo makulimlim ang amo ang kapaligiran. Ang amo ang kawanangan mga ka-angel gumikan kay medyo dunay pagkatutaligsik. Sa standby mga ka-angel sa tuang mga balita karong buntaga. Ban sa tuang mga news reporters nga nasa gawas naka-augment mga ka-angel. Aron sa pagkatod og mga dugang pang mga kasayuran nga angay na masayra na ning mga adlaw. So katapusan sa adlaw sa Mayo, og bang adlaw Hunyo na. Ang kung nasa normal karon mga ka-angel ang ato ang panahon, kung atong mahinumduman ating sulod na sabunta sa eskwelahan mga ka-angel. Ang bulan sa Hunyo. Apan kay niyaga muntas pandemic halos sa pipilan na ka mga katuigan. So medyo nabalhin ang atuang mga schedule. Doon ay ignon ta lugar nabalhin ang atong routine sa atong kinabuhi mga ka-angel. Bino sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services sa mga kauban diri mga ka-angel. Amo nga station manager Ryan Nasaricol Molo, amo ang news editor si Senzo Lugan. Og sa amo ang mga news reporters ang among chief of reporters nga naghubag pa iyang ngipon. Hubag pa iyang ngipon mga angel, di siya makakuha karon, tambling-tambling. Medyo kamang-kamang sa siya. Sa among news reporters sa gawas nga Bansab, si Drew Sanuria, sila si Efren Salosia, sa ato mga sports reporters si Richelle, si Ricky mga kaigsonan. Naka-standby sabta sa ato ang mga Angel correspondent nga tuwa sa gawas nga bahin. Sila si B. Bianca nga tuwa sa Jordan, si Rick Balibria, si Robinson Sarabria. Uwan pa natong mga news correspondent mga ka-angel. Cagayan de Oro, good morning. Mga kamerkaduhan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, kumusta nga itong mga market vendors? Ato ang mga kaigsunan nga nagkanunay na ning kamot dias kadaplinan aron mabuhi nga walay kabilinggan. Aron mabuhi mga kaigsunan nga kining matud pa marangal nga hanap buhay. Di bali nasa kwanta mga ka-angel, alam mo pagbuhat yun og di mayo. Ata sa pandemic. Ang uban karon ang ato ang mga kaigsunan na naglisod mga ka-angel nga naman. Dagan kayo mga establishmento nga naghunong silang mga operasyon. Daghang mga establishmento mga ka-angel nga nangundang silahang mga operasyon. Tuloy kayo gatong atong mga kaigsunan nga nagsalig rin taon sila nga mga panginabuhi nga ingon niya na. Tuloy kita mga ka-angel. Manwate may mo gumikan kay ang ato ang gobyerno naning kamot manusab. Aron nga kita mabutang sa maayong kahimtang mga kaigsunan. Tiwala nining pandemic. Karon taon ato sang i-update ang pag-asa mga ka-angel. Lantaon-tao gunsay ang mga balita karon kay kagahan adto nga milabay nga adlaw. Doon naman to'y balita nga doon ay low pressure mga ka-angel. So karong orasa atong paminahon ang mga uban pang mga kasayuran labi na buhatan sa pag-asa. Atong oras karon dire alas 7:11 na. Atong kanunay nga panghinaot nga kamong tanan kitang tanan as kabas kung kapiska sa panglawas nining mga orasa. So, Misamis Oriental, duha ka distrito ang 1st and second Congressional District. Og ingon man mga ka-angel ang atoa sa mga kaigsunan na diha sa may gawas nga bahin. Ang
Atong 23 ka mga kalungsuran sa Misamis Oriental, duha ka component city ang Hingoog ug Salvador City mga ka-angel. At sinda ka barangay diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mga kamerkaduhan, Carmen, Puerto, o ingon man ang merkado sa Kugon, Bolwa o mga ginagmay nga mga kamerkaduhan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Atong mga kapulisan, atong panimbayon ang ato ang mga kapulisan nga kanuna naningkamot mga ka-angel. Aron nga patunay ang kalinaw ug kausay diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ato ang mga barangay, mga barangay official sa tanang barangay diri sa Dakbayan. Naningkamot gyapon sila mga ka-angel nga mapatunay ang kalinaw ug kausay pagpatupad og mga curfew. Pagpansikop niya nga mga gahig ulo. Kay sa report mga ka-angel, ato nga nakuha sab nga mga kasayuran nga ang pagtaas sa COVID diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kana gumikan sa daghan kay gahi og ulo. Ang adi magpatuo mga ka-angel nga pinagbawal gidili ang kanang pagkatipon-tipon, birthday, kasal, ag kining piyesta. Naagapon mga ka-angel. Daghan gyapon. Tamo na nga karon diri sa Dakbayan. Adunay balita mga ka-angel nga fake news mo kung itong giingon nga mag-GCQ. General Community Quarantine mga kaigsunan. Apan mamaya naman to'y gipadala dia nga panawagan gikan sa City Information Office sa pinagi ni Ma'am Maricel Rivera Casinyo. Ang totoong paminaon unya mga ka-angel. Ang iyahang nga panawagan, importante sab nga mabalaan ka na sa ato ang mga kaigsunan sa Dakbayan. Dili lang sa Dakbayan kundi sa kapupudan nato mga ka-angel. Atong lantawon na paminaw nato kung sa to iyahang gipang hatod nga kasayuran didto. Kay ang ato mga kaigsunan nga nas gawas nga bahin diha sa may gawas sa nasod, gawas diri sa ato ang probinsya, sa atong lungsod. Nindot sab nga masayod sila mga kaigsunan. Sa muna nga atong paningkamutan mga kaigsunan nga mahatod sab nato ang mga kasayuran nga ang ayan sa Dino Masayran. Diri lamang sa Angel News sa Patrol na Morning Edition. Samtang gihulat nato ang batan sa Pag-asa mga kaigsunan. Arisata sa tuang mga news headlines karong buntaga. Atong aninahon sa mga tuang mga news headlines karong buntaga. Uluhan sa atong balitang lokal. Matod pa usa ka police officer sikop sa bypass operation mga kaigsunan. Samtang usa ka ng hunting og baboy ihalas gipusil patay. Goy. Sa atong national news, uluhan sa national news mga ka-angel. Uluhan sa atong balitang nasudnon. Sa 79% sa Pinoy nagtuo nga ang health protocol violators ang hinungdan sa pagkatag sa COVID-19 na matod sa survey. Sa atong balitang international, uluhan sa balitang international mga ka-angel. Republicans gibabagan ang balaod nun na pagmugna og komisyon nga mag-imbestiga sa Capitol Hill riot. Samtang atong sports news, Ricky Rial mga ka-angel, philanthropist sa Thailand mihatag og ayuda sa mga Kanhi World Champion mga ka-angel. Si Palangga Rachel. Report ni Showbiz sa Palangga Rachel mga kaigsunan. Matod pa Nora Honor na bakunahan na sa COVID-19 mga kaigsunan. Alam mayo kay nabakunahan na. Sa ato sa mga balitang pakurat unya mga kaigsunan. Balitang kurat ato nang lantawon niya paminaw nato kung say mga nindot sab nga mga makapakurat nga balita
Si Efren sa Lucia, matod pa sa kapulis sa sikop sa droga. Dito kuno sa Lanao mga ka-angel. Sa manay mga luwan sa itong balita, karong adlaw ang hingpit gasoy numabati, iman lamang sa pipila nato ka mga pahinumdo mga ka-angel. Samtang gihulat nato ang buhatan sa pag-asa. Standby kadali lang sa itong station ID. Balik ta, alas 7:17 na sa buntag. Nagyapon sa atong Angel News Patrol Morning Edition. Atong kamustawan sa atong mga eksonan diya sa Barangay Lapasan, Barangay Kugman, Barangay 35 ug 34. Kumusta nga itong mga eksonan na sa Barangay 34? Sila si Warlo Daplin. Sila si Aljon. Itong mga higala diya mga eksonan diya sa may Barangay 34. Alas 7:18 na. Itong paminahan karon ng report mga eksonan na pinagi sa Batan sa Pag-asa. Itong weather specialist Desi Flores mga kaigsunan. Ma'am Desi, mayong buntag. May buntag po sa imo, sir. May buntag po sa itong mga suking paminaw. Manatulakaw sa panahon karong adlaw. Wato ang latest na update ni Bagyong Dante. Si Bagyong Dante nga adunay kaniadto nga tropical depression nga kategory ni kusog pa kini og gi-intensify into tropical storm category. Kaganinang alas 4 sa kadlawon, si Bagyong Dante nahimutang iyang sentro sa gilayon nga 625 kilometers sa este nga bahin sa Davao City. Adunay kini gikusgon nga hangin pinakatuig siyang sentro sa sukod na 65 kilometers per hour. Aduna po kini kalit nga huros sa hangin hantod na sa 80 kilometers per hour. Nagalihok si Dante sa north-northwestward nga direction sa gipaspaso na 15 kilometers per hour. Ug kung magapadayon kini sa iyang lihok o sa iyahang dagan, atong i-expect na unyang alas 2 sa hapon ang iyang sentro mahimutang sa gilayon nga 495 kilometers sa este nga bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Tungod sa mga outer na rain bands ni Dante, expected nato karong adlaw sa mga rehiyon sa Caraga, Davao ug Soxargen, lakipod ang mga probinsya sa Bukidnon o sa Misamis Oriental nga makasinati kitag hinay nga tuna sa kasarangan o panalagsang pagbundak sa kusog na ulan. Tungod ani pod nga mga weather conditions, expected nato nga adunay patak-patak nga tuna sa katag-katag na mga pagbaha, including pod flash floods, most especially sa mga low-lying na mga areas. Aduna po'y posibilidad sa mga rain-induced na mga landslides dito sa mga kabukiran nato. Samtang sa atuan namang track na outlook ni Bagyong Dante, gamay lamang ang syansa niini nga maglandfall kini sa bisan asa nga parte sa Pilipinas. Busa expected sad nato nga gamay lang pud ang syansa nga magpataas ang pag-asa og tropical cyclone wind signal sa bisan asa nga parte sa atuang nasod. Apan dili gyapon nato i-discount ang posibilidad nga adunay posible nga pag-change sa iyang direction into westward. Kung mahitabo kini, kana nga time magpataas ang pag-asa og tropical cyclone wind signal sa este nga bahin sa atuang nasod. Ang atua po dayon ni-expect ni Dante in the next 2 days is maghinay-hinay kini og kusog sa iyang gikusgon na hangin apan mag-weekend na gihapon kini after the next 2 days. Ang atua po dayong hangin sa northern Mindanao hinay nga tuna sa kasarangan nga magahuyos gikan sa west nga tuna sa northwest na direction at tuwa namang kabaybayunan half side nato sa kasarangan ang pagbalod. Ang agwat po dayon sa temperatura sa dakbayan sa Cagayan de Oro magagikan sa kabugnon nga 23 ngadto sa kainiton nga 32 sa sukdanang Celsius. Ug ang atong Philippine Standard Time karon alas 7:20 sa buntag.
Gikan din sa buhatan sa Pag-asa DOST Mulugan at Salvador City, kini si Daisy Baran Flores reporting. Okay, salamat Ma'am Daisy Baran Flores. Yes sir, salamat sa bumayang buntag. Okay, nabati mga kaigsunan si Ma'am Daisy Baran Flores sa buhatan sa Pag-asa. So, bagyo na mga kaigsunan, no? Si Bagyong Dante, murag og aksyon na og kusog mga kaigsunan. So nakita kani karon dito sa may dapit sa may Davao mga ka-Angel. So kita dire sama-sama sa Oriental kasi natin sabta og pag ngit-ngit sa atong panahon pag panaligsik. So ato nga pahinumduman ato mga kaigsunan nga di magkumpiyansa dala gyud og payong mga panangga sa ulan mga ka-Angel. Ug wa man lang galing mo importante lakaw ay nalagid mo og gawasa sa inyong panimalay. Kay gawas nga COVID napagibagyo mga ka-Angel. But sa tinudanay lang mga kaigsunan na karon nga mga panahon na di gid pwede nga di gid ka mo gawas. Labi na ikaw kay kuan ka kining padre di pamilya ka. Nya nawad-an ka og trabaho. Di gud pwede nga mingon nga kung di mo wala importanteng lakaw. Di mo gawas. Pero mga ka-Angel kung galing unahon ni mga pastilan wa na magi ako masiko pa niyon sa bay kulong agon ani. Nya nga atong gobyerno karon kay wa man pagyud diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro wa man ta ka kining ka matyag nga dunay padayon nga pagpanghatag og mga kuan kining mga ayuda. Bisan pa man nga ingon ni mga kaigsunan nga naagya po yung mga kaigsunan nato galisod kay way mga trabaho. Mo nalagay kung di wala importante kagade gid mo lakaw ay nalaglakaw mga ka-Angel. Niya kung kita lagi kaamahan nga mangita tawag mga pagkaon di man gid pwede nga di ta malimbasog. Di gid pwede mga ka-Angel nga maghigda-higda lang tayo ay maghigda-higda oy. Basta na lang tayo makaon. Nala tayo pwede ba maghigda-higda ka? Pwede ba di ka mo gawas nga sa imong panimalay kung ang imong mga anak way kaonon? Di man po pwede nga mosalig lang ta sa atong gobyerno. Pwede nga magsalig ta sa atong kagamhanan kay labaw po ang kagamhanan karon. Naapoy atubang dagko sa mga problema. Pero ang uban karon nga medyo sa imbis kay ang problema sa kani ang iyahang constituent ang atimanon na nagsige magpamulitikahin noon. Ang daghan kayo mga kaigsunan nato nga naglisod pero halas pamulitika. Muna nga kamong mga nakakaroon diya kitang tanan nga nakaobserba ng mga klase nga mga politiko. Di na nato na hatagag higayon sa sunod nga panahon nga ingon niya na. Kana mga politiko nga sayo kayo pamulitika bisan daghan kay atimanon mga kaigsunan. Daghan kay problema karon labi na sa kabuhayan sa atong mga kaigsunan nga nangawalan og trabaho. Ay sugod pamulitika mga kaigsunan. Ay noon ilaman ang gan no, ilaman ang mga plano sa mga igsoon. Ginato sab na malikayan. At ang ato ang untang gusto nga mahitabo nga tanaw sa dunta no. Ang taon nila kung unsa gyud ang mga naa diha sa barangay unsay mga kalisod nga kinsay naglisod garon dia. Kinsay mga dapat na himuon nga ang kanang usa ka tawo lisod maka survive mga kaigsunan sa mga ginagmay nga ihatag sa tuang nga mga LGU nga mga panabang. Pero oras na to alas 7:25 na. Atong paminawan karon si Efren Solucia sa iyahang report isab. Lantawon to si Efren karon kung sa iyahang nahagdaw nga mga balita karon ng mga igsunan na diya sa iyahang area of responsibility. Nanta si Efren Solucia. Efren! Oja ka pulis, patrolman Saydami Bacol ang nasikop sa Tibia Region 10 sa Iligan, Lanao del Norte. Ginamit ang budol money nga 1,000 pesos. Si alias Ward nakahaan og 20 ka gramos nga shabu. Ang value ani 1,000 pesos. Dalaing balita. Usa ka hikaw nasad
ang naitabo sa Barangay Balubal, Purug City. Tungod lang sa cellphone nga wala gi lukat sa iyang amahan. Mauray iyang di ka sukan. Wala na mauli silang balay o nakita na lang sa iyang amahan pagkabuntag likod silang balay nga nag-design na ginamit ang PC sa kandeng. Patay. Pagkaluoy ba isab? Hikaw gyapon. Pastilan. Okay. Padayon. Sa Gusa, kagay na atong siyudad, usa ka ulitaw, 20 anyos. Naghikaw, kay wala nagkasinabot sa iyang uyab. Tungod lang niya na, wala nagkasinabot. Pagkamatay, nagkutlo sa iyang kagalingong kinabuhi ang usa ka ulitaw. Patay. Kini si Efren Celosia, live report sa Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat Efren Celosia sa imong report karong buntag mga ka-angel. Pastilan grabe hindi kugay. Hindi kugay ang mga kalalisang mga kaigsunan ay sa panon sa naman Kapit lang kayo Ano to makita ning nara. Okay. Sa pa Pero oras sa alas 7:26 na sa buntag. Muna'y ginakubid kay kakatingala mga ka-angel kay gawas ng hikog. Sunod-sunod sa mga pamusil nga nahitabo dire sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ito miyaging adlaw mga kaigsunan, miyaging simana. Halos dunay nahitabong pagpamusil patay dire sa Tablon. So, unang gipusil mga kaigsunan, kadtong naay usa ka barbero diri nga musilingan. Nagpagupit pa ko ato mga kaigsunan. Before siya gipusil patay, siya pa nagupit siya ko hinapay karon nga na nakita ninyo. Kung makita ninyo ako hinapay nga nindot kayo, kadtong gipusil mga kaigsunan diri sa Tablon, maputoy nagupit Oy, kaluoy basab kayo. Ikabalakan karon sa buhatan sa kapulisan. Nining kabalakan karon sa dakbayan sa Cagayan de Oro kani nga sunod-sunod nga panghitabong pamusil mga kaigsunan. So humanyad tong gipagpusil ni Mark bang pangalan dadto. Katong barbero diri nga may nagupit sa akong hinapay karon. Nasundan po dayon dito sa unahan sa Kugman mga ka-angel. Gipusil gyapon, patay gyapon. Kanya kining hikog sa karon. Hikog mga ka-angel ang nahitabo, gikabalakan gyapon nganong sunod-sunod sad ang mga nahitabong pagpatiwakal. Pagpatiwakal mga ka-angel. Bigay ka ni para mga panahon na kaya kung ni-report ni Efren karon nga walang malukat ang ihang cellphone, walang sabay Tagalog lukat. Tubos. Wala, hindi lang natubos yung hindi lang natubos yung cellphone, naghikog na. Sila gining panghunaw na sab sa ato ang mga kaigsunan karon mga ka-angel. Lisod gid kayo, no? Kay daghan kay karon mga kaigsunan sab nato nga gumikan sa panahon nato karon na makaunahon na sa di maayo mga kaigsunan. Panahon na og di maayo nga mga gapambuhaton. Ato nga oras alas 6:31 na. At ang ilang ninyo ang uban pa nato mga balita karong buntaga. Ato sa niunahon ni ang balita mga kaigsunan. Binagi ni Dro Sanuria. Yang unang balita matud pa bayaw gikulata. Na siyang ikaduha nga balita mga ka-angel ni Dro Sanuria. Doon ako ni lalaking gitiunan og pusil. Tinutukan ng baril mga kaigsunan.
Atong nga paminaw na report pinagi ni Drew Sanoria. Drew, kumusta dia? Drew? Yes, no. Sige. Yeah, kita sa particular diri sa Agora karon mga panahon na ato na susi diri ang mga panghitabo karon kagabi mga panghitabo nga dili ang unta pero naa ginakita nato diri sa kuan nga usa ka lalaki na si Ricky Kalma 23 anyos mulupyo sa Puntod Cagayan de Oro City o kining usa ka bayaw po niya nga mulupyo gyapon dira sa si Milson Cajado 26 anyos ulitaw mulupyo sa Barangay Lazaro Cagayan de Oro City sakop sa Lapasan. Kini usa ka kuan gikulata niya ang iyang bayaw sa way tino nga mga rason gumikan sa burag sobra ka init sa panahon no na kulatahan o naigo sa makadaghan ang gitawag aping niini sa usa ka biktima nga si Ricky Kalma. O kini si Ricky Kalma mo option kini o sukol sa iya kabayaw. Pero wala tay nahimo kay naggamit kini og kini gitawag nga kutsilyo o dayon tion sa mao nga biktima. Walay panalipod o walay panamilit ni dagan ang gitawag nga biktima ay matod pa dili ang magkaya ang gitawag kutsilyo nini o gidangop kini sa kapulisan aron kini magpakitabang. Karon padayon pa ni nga gi-refer sa Barangay Lupon ang kaso para sa dugang pang disposasyon. Mao ka na tong nakuha nga report sa una na to nga balita. Ikaduha kini in taon nga magulano ni dangop sa kapulisan sa Police Station 3 Agora si Patino Magbasan 51 anyos o kini ang isa po si Kernin Garapi yang Balingi o mulupyo kini sa Santo Niño, Lapasan, Cagayan de Oro City. Matod pa sa iya nga giduulan kini siya sa usa ka tawo nga tion sa armas sa way daghang panamilit o gikuha ang ilang sikat. Usa kini sa driver sa sikat kining isa o kini isa po driver sa sikat. Mo kini hidangop sa kapulisan nga banda mga alas 3 kapin o kulang tabo kini diha sa Dalan Valenzuela Road Agora ang pangitabo kaganiha o kadtod karon mga panahon padayon paninggi imbestigahan kinsa likuha sa mao nga sikat yarong mga panahon mao na to nakuha nga report gikan sa Police Station 3 Agora gikan na lang sa location kini si Pedro Salorian nag-report live sa News Online. Thank you very much, Drew Sanoria. Karon nga buntaga mga kaigsunan. Oras. Alas 7:34 na mga kaigsunan. Okay, balik na mag-aksyonan sa ito ang mga balita karong buntaga.
Manay gikabalakan sa mga kaigsunan no kaning sunod-sunod nga pag pamusil patay sa mga katauhan diri sa Dakbayan. Sa kabila lugar nga ang ato ang kapulisan ning kamot no nanay mga police visibility di paras kaniadto mga kaigsunan nga ang pulis nara sulod sa opisina. Pero karon doon na panahon ni Duterte mga kaigsunan yahaging gi-impose nga ang mga pulis kinala naagis gawas nga bahin. Di kay mag-sipul-sipul lang ito sa kanto. Siyahang buhatan mga kaigsunan. So kadaghanan mga pulis kanito. Sige, sipul-sipul lang diya sa ilahan mga police station. Kanito na assign pa ko sa kiningkuan. Assign ko sa mga police station. Pila ba ka police station ako ang atuan mga kaigsunan sa diha pata sa ubang mga media outlet. Daghan gyud mga kapulisan kanito nga bisan og panahon sa ating trabaho na tulog ra gihapon. Uban tanog TV, tanaw og mga balita, pa aircon niya kung tawagan. Maresponde mayo gawa may kauban din Sa panahon ni Presidente Duterte mga kaigsunan, nawala na siya. Wala na siya mga kaigsunan. Pan na sa kabila lugar nga naanay police visibility. Daghan gyapon mga krimen ang di kasulbad sa ato ang mga kapulisan. Pasan na karong nga pagpamatay. Naman tayo daghan police pero naagya po yung mga daotang elemento nga pakapusil mga kaigsunan nga dili kasikops police. Munay sakit sabi nga kining kuan. Sakit nga mga panghitabo lugar nga daghan tag pulis nga nas kanto pero ang kriminal gyapon pakalusot gyapon mga kaigsunan di gadakpan mga ka-angel. Muna nga di kita makumpiyansa kuha na lang bantay-bantay gyud tabangan na tong atong kapulisan, tabangan na tong atong barangay, tabangan na tong atong ahensya sa gobyerno nga sa ilaha mga failures kitang mga lungsuranon kitay kung doon na tayo ikatabang sa atong gobyerno doon na tabangan labi na sa peace and order katong gipusil dire dito ra sa unahan mga kaigsunan dito ra sa unahan dapit ra di man layo na sa barangay di man layo sa katawhan naghaman balay pero grabe. Naagya po yung mga pagpamusil mga igsoon. Sa oras alas 6, alas 7:39 na. Arisata sa atong balita karon buntaga. Nahimpit nga sa ito mga balita karon buntaga mga kaigsunan. Una sa atong balitang lokal, usa ka police officers ang nasikop sa PDEA Region Office sa Region 10 kauban ang PNP Regional Office 10 Units, IMEG ug EFP human nagipahigayon ang bypass operation sa Erlinda Village Purok 9 Barangay del Carmen, Dakbayan. Gila ang drug personality nga si Patrolman Said Damin Bunsalagan Bagol Burgi hamtong og priority person of interest sa law enforcement sa nasangpit nga area. Gibana-bana nga mo balor og 136,000 ang nakumpiskang shabu. Paglapas sa RE 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang ipasaka nga kaso sa suspect. Ang suspect ubos karon sa kustodiya sa PDEA Region 10 alang sa tukmang nga disposasyon. Patay ang usa ka lalaki human nagipusil sa wa may lang nga suspect sa barangay Binayan, Labangan, Zamboanga del Sur. Gilang biktima nga si Jimboy Uba Dayday 24 anyos sa Minyo Construction Workers og residente sa Purok 2 Barangay Dipaya, Labangan, Zamboanga del Sur. Sa inisyal nga investigasyon nga ang biktima kauban ang iyahang upat ka mga silingan
ang miadto sa kalasangan aron na manghanting og baboy halas. Apan giingon nga giatangan ang mga biktima og gipusil sa tulo ka mga suspek nga nakasuot og black sweatshirt. Alang sa biktima nakaangkon og samad na pensilan sa likod gamit ang wa masayri nga kalibring armas nga maoy hinungdan sayang hinanaling kamatayon. Nanaga ng upat ka mga silingan sa biktima sa lain-laing nga direksyon aron motago samtang nga mga suspek ang misibat sa wa masayri nga dapit. Padayong imbestigahan sa kapulisan ang nasangpit nga krimen. Sa dugang pa nato mga balita, mayoriya sa mga Pilipino ang nagtuo nga ang mga migawas sa health protocol. Ang tinuod nga hinungdan sa pagkatag sa COVID-19 sa nasod. Base sa pinakaulahing survey sa Social Weather Station SWS 79%, kung 79% sa mga Pilipino ang nag-ingon nga health protocols violators ang rason sa pagkatag sa sakit. Nasa 11% sab ang nag-ingon nga tungod sa kakulangon sa preparasyon sa gobyerno samtang na 10% nga mga bag-ong COVID-19 na variant. Lakip sa mga pasarangang gilapas nga health protocols ang dili pagsuot og face mask, og face shield og physical distancing. Samtang migawas usab sa survey nga 33% nag-ingon nga ang kaugalingon nila nga pinaka-responsable aron maundang ang takod sa makatakod nga sakit sa tibuok kalibutan. Nasa 31% sab nga Pilipino ang nag-ingon nga responsibilidad kini sa gobyerno ug 15% nga miyembro sa komunidad, 9% sa lokal nga gobyerno og 8% sa pamilya, ingon man 4% sa health workers. Gihimo ang survey sa first quarter sa 2021 na SWS. Pinagi sa face-to-face interview sa 1,200 adults nga adunay edad 18 pataas sa nasod gikan sa Abril 28 hangtod Mayo 2, 2021. Alas 7:44 na sa buntag. Kini ang programang Angel News Patrol Morning Edition uban ni Rose Kiatson Dinya. Balita gawa sa nasod. International mga ka-Angel. Matod ba gibabagan sa mga Republican senators ang balod nun nga magmugna og bipartisan commission para sa imbestigahan ang nahitabo nga Capitol Hill riot kinatong Enero 6. Alasampit nga balod nun gipasa sa US House Representatives sa Senado sa nakalabay nga simana. Matod sa pipila ka mga Republican members nga dili importante ang pagbugna og bipartisan commission kaya pahigayon na og investigasyon ang congressional panels. Dunay 54 ka senador lakip ang unom ka mga Republican ang miboto para sa pagmugna og komisyon pero wa kini gipasa. Pagbugna sa komisyon pero wa kini gipasa mga kaigsunan. Kinanglan ag sa 60 ka boto sa usa ka gatos ka senador ang mobotar aron maipasa ang nasangpit nga balaod nun. Sa atong sports, atong pamanaon, Ricky Real, mga kaigsunan sa iyang sports news. Ilang taon si Ricky Real, mga kaigsunan sa iyang mga balita sa paugnat sa kusog. Ricky! Para sa Balitang Sports, philanthropy sa Thailand bihatag og ayuda sa mga kanhi world champions.
Ang Thailander nga si philanthropist nga si Naris Singh Wancha ang mipadala na sa iyang ayuda alang sa mga World Boxing Champions sa Pilipinas. Iya kining gipadala ni adtong Mayo 27 ngadto sa promoter manager nga si Brico Santig sa Highland Kinsa na Basi sa Thailand apan atol pakaron sa bingkwit na tanggong tungod sa lockdown. Ipadala kini ni Santig ngadto sa Games and Amusement Board or GAB aron maunay mohatag sa 30,000 pesos nga ayuda ngadto sa mga kani World Champions. Si GAB Chairman Baha Mitra maunay mapahibaw kanusa o unsaon sa pagpanghatag ang ayuda. Kini kinasingkasing nga gihimo ni Singh Wancha nagsugod ni atong Hunyo 2018 sa tag 3,000 pesos nga binuwang assistance ngadto sa mga kanhi World Champions. Kini ang inyong Angel Patrol Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Thank you very much sa Ricky Real. Kulba kayo nga figura ni Ricky kay kuan gyud. Kining figura ni Ricky makaigsunan na pang military gyud. Oh, sige. Kanta ka to sanahan makaigsunan sa ato nga pagpanaguban. Natatawa din sa mabati mga kaigsunan ang usa ka panawagan gikan sa botan sa City Information Office sa pinagi ni Mama Rachel Casinio Rivera ang in charge sa impormasyon sa buwatan sa City Hall mga kaigsunan. Natatawa datong paminawan sa iyang panawagan labot na gini mga kaigsunan sa kahimtang nato diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, atong gisunod si Rachel. Si Inday Rachel mga kaigsunan sa iyahang ang balita isab nga showbiz. Lantaon ta mga ka-angel, unsay balita ni Rachel. Para sa balitang showbiz, natupukan na sad sa bakuna kontra coronavirus o COVID-19 ang giila nga superstar sa Philippine cinema nga si Nora Honor. Base sa online post sa Eastwood City, makitang nakapost og thumbs up ang 68 Anyos Award winning actress samtang naa sa atubangan sa tarpaulin ning nakalabay May 21 na nagsaulog si Nora Honor sa iyang 68 birthday. Bot ipasabot, sold siya sa kategoryang A2 o mga senior citizen. Para sa atong ang showbiz news, ito po Sergio Placas para sa Angel Broadcasting Online News. Kulbasig kayo ang tingog ni Rachel mura og tuwa sa kapunaw-punawan mga ka-angel. Bugnaw isab kay nga paminaw ng iyahang tingog mga kaigsunan. Bagyod, kulban na ito mga bag-o karon nga mga news reporter. Mura og panugnaon sa bitag paminaw sila ang mga tingog mga ka-angel. Murag mabughanin na gid si manager ani ba? Gawas nga dalaga, bugno bigig tingog. Oh. Sige. Ato na pasagdan sa diyang magbunong tingog. Aritas medyo init-init mga kaigsunan. Alas 7:50 na sa buntag. Hello, saban pa nato mga balita mga kaigsunan. Dirita sa dugang pa nato mga balitang sports, be. Dirita sa balitang pinakurat. Babay balita si Rachel sa pinakurat.
pakurat nga balita ba ito paminahon ang balita ni Rachel nga makakurat. Okay, na may mga tao ko nga gusto sab nga makurat sa balita. Ato paminahon ni ang report ni Angel Rachel mga kaigsunan sa iyahang balitang kurat. Rachel, pakurate ko naman be. Rachel. Para sa balitang espesyal, usa ka lalaki gikan sa Illinois ang napugos nga muundang sa kolehiyo para magsilbi isip sundalo kaniadtong World War II. Human sa sobra ka 80 ka tuig, natapos niya ang iyang pagskwela sa edad nga 97. Estudyante kaniadto sa Lincoln College, si Bill Gossett pero nagsugod na ang World War II ug nag-enlist na siya sa US Army Air Corps. Hinungdan wala niya natapos ang iyang kurso. Human sa gera, nakabalik siya nga luwas sa iyang pamilya. Pero wala na siya nakabalik sa pagtuon kay gitahasan siya sa iyang amahan nga siya ang magpadagan sa ilang family business nga Gossett's Cleaners. Matud kay Gossett, bisag gusto na niya nga makatapos kaniadto, dili na niya kini masingit tungod sa kadaghang responsibilidad niya sa ilang negosyo. Tungod sa porsigido pasad na makadawat og diploma, miduol si Gossett sa Lincoln College kaniadtong 2019 para ipadayon ang iyang pagskwela. Mihanga ang mga opisyal sa Lincoln College sa determinasyon ni Gossett ug sa maayong swerte, na-credit pasad ang tanang mga units nga iyang gikuha niya kaniadtong 1940s. Nakompleto ni Gossett ang Associate of Arts degree niya kaniadtong 2020 pero tungod sa COVID-19 pandemic, kinahanglan niya nga maghulat karong 2021 para makatambong sa graduation ceremony. Sa iyang pagmartsa, gisorpresa siya sa mga opisyal sa Lincoln College og honorary doctorate of humane letters isip pag-ila sa iyang determinasyon nga makatapos sa kolehiyo. Para sa balitang espesyal, ito po si Rachel Tilakas para sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Rachel Tilakas sa nagyabog tingog mga ka-Angel. Muna ito si Langga Rachel Tilakas. Okay, alas 7:54 na mga kaigsunan. Tarigapon sa atong Angel News Online, Patrol News Online, Morning Edition. Okay, natataw dato sa pabinaan si Ma'am Maricel sa Rivera, engineer naman manager at ang pabinaan. Okay, ato sang engineer magigada kay na ikaw may naadya sa kuan technical. Pwede kang engineer, pwede kang manager. Pag nakas technical, pwede ka pong engineer ka pong tawag siya mo. Communication engineer, broadcast communication engineer. Samtang hanay pa makaiksunan ang impormasyon. Karon total dato sang lantaw sab kisay na nilip purog mura og mingaw atong kuan. Atong cellphone o di lang gid makuha der sa akong cellphone makaiksunan. Sige. Paminahon ang ansay kasayuran gikan dia sa Batan sa City Hall mga ka-Angel. Panawagan gikan sa LGU Cagayan de Oro COVID-19 Response Emergency Operations Center. Taas ang atong kaso karon sa COVID-19 dinhi sa Dakbayan. Daghan ang nataptan. Ang uban nakabsan sa kinabuhi samtang ang uban anaa sa mga hospitals, temporary treatment monitoring facilities ug city isolation units. Kung dili ta magtinabangay basin mo abot sa atong pamilya ug mahal sa kinabuhi ang COVID. Dili lalim ang gasto, ang purwisyo, ang epekto sa panginabuhian ug labaw sa tanan pait kung adunay makabsan sa kinabuhi sa atong pamilya. Palihog puyo sa balay kung dili importante ang lakaw. Likay sa parties, laag-laag, tambay-tambay ug ubang panagtapok sa tao kay basin diha ra kita mga takdan. Kung importante ang lakaw, palihog gamita sa insakto ang atong face shields ug face masks.
Kay ang COVID mahimong makatakod pinaagi sa kagaw nga mugawas sa bakbak o ilong sa tao. Batasana ang pagdistansya sa tao kay basin gi COVID ang atong tapad. Matakdan kita kung kita bakaha ang makatakod sa uban kung carrier kita sa virus. Naay gitawag nga asymptomatic kadtong nagdala-dala sa kagaw apan walay gibati apan makatakod gihapon. Paghugas sa kamot kanunay o pagsanitize sa alkohol kay basin makagunit kita sa kagaw o fomites na namilit bisag asa. Protektahan nato atong pamilya kung palangga nato sila. Protektahan nato ang mga bata kay dili lalim kung adunay bation ang mga bata. Protektahan nato ang atong mga senior citizens ug mga masakiton nga sakop sa pamilya kay basin dili sila makalahutay kung sila mataktan sa COVID. Protektahan nato ang atong kaugalingon kay kung kita ang matakdan sad nato ang atong pamilya. Kagayanon, kaya nato ni. Apan kinahanglan kitang magtinabangay. Bueno, oras sa alas 7:57 na mga ka-angel. Dere sa atong pagmanagoban. Sa panawagan gikan sa Botan sa City Hall. Nakalabot mga kaigsunan sa pagtaas sa kaso sa COVID. Doon ay mga prekasyon mga kaigsunan. Kung saon nga malikayan nato mga kaigsunan ang pagtakod sa COVID. Ato mga pasalamat nga to kang ex-Libuna Municipality Councilor Vladimir Gallego mga kaigsunan. Salamat kagawad. Nga to sab kang ex-councilor sa Libuna gyapon Fernando Ibarita. Ex-municipal councilor ni mga kaigsunan. Oras na to, alas 7:58 na. Ato ko lang taon na manager ang mga viewers. Atong pasalamatan sa mga viewers na sila si Jima Rayos, Ma'am Nini Sikoy, ag uban pa mga kaigsunan. Ato mga kaigsunan diya sa may Memphis sa USA. Sila si Raymond Brown. Good morning Raymond. Kay Beth Brown ag si Marilyn Princess Maricol. Marilyn Valenzuela din niya. Saban pa nato mga kaigsunan diya sa may gawas nga bahin. Ang lantaon ko no, isa pa. Paki-close daw ni manager. Nara. Okay, walay na may 5 ka viewers. Di makita. Di makita mga ka-angel. Di po makita dito sa atong cellphone. Yung atong mga viewers. Okay, sige lang. So, atong oras alas 7:59 na. Itong usbon magpasalamat ang nagatuang ang mga sponsor. Sila si ex-councilor Fernando Ibarita sa Libuna Bukidnon. Ingon man sila si ex-councilor Gallego, Vladimir Gallego sa Libuna gyapon mga kaigsunan. Pasalamat. Masahan pasalamatan si Tablon na Barangay Kagawad Alan Magsayo. Ang labas sa tanan atong pang pasalamatan mga kaigsunan. Ang atong labaw makagagahom nga naghatag gyapon nato kabaskog kapiskay sa panglawas. Thank you Lord. Maro ganay atong mahimong pagdagan to sa atong labaw makagahom. Thank you Lord. Salamat sa araw na ito. Pero ako manamilit na mga kaigsunan. Ako nga pasalamatan sa pangatuwa nga mga news correspondent. Kanunay tang nagpasalamat sa atong mga news correspondent diya sa gawa sila si Ricardo Valebria, sila si Ma'am Bibianca, sa atong mga sports reporters, sila si Ricky Real, atong showbiz o balitang special Richel, sa gawas nga bayan sab, sa atong mga live reporters sila si Drew Sanoria,
Efren Salasia. Absent si Chief of Reporters Totong Sambas. Kaya nagsakit yung ngipon. May gani kaya ngipon nagsakit. Kung lain pa nagsakit, delikado mga kaiksona. So absent siya ang programa niya. Ang hisgutanan uban sa mga agik-ik, mga jok-jok. Sa galan sa ko partner sa gawas nga bahin si Ryan Sericol Molo. Matay nalimtan. Kinatibok ang pwersa sa Angel News Team. Sa atong admin si Brooklyn. Ma'am Brooklyn Daang. Gaba pa nato mga sakop diri mga kaiksonan sa Angel Broadcasting online streaming services. Ako ang inyong naisa si Alvin Morales Sericol, si Idol. Greet ko sa ako nga Papa Chiboy ag Mama Losina sa Bukidnon. Nakadomdom sa Idol, oh. Nakadamdom sa Idol. Ay na di Idol. Alam ka na nakin, Dol. Bantay-bantay lang kayo. Buna lang kasi umama ni Guli. Ito, Alvin Sericol. Salamat, Dol, sa mong pag-view. Pagbuga nagkahoy niya. Pero ako si Angel Rose sa Kiat sundin niya. Salamat mga ka-Angel. Antunog ba sa mga taknag sa mga online broadcasting station di lamang sa Angel Broadcast Online Streaming Services. Nga na din imutang sa Barangay Tablon, door number 4, Pedro Tarok Pactol Building. Dari sa Tablon, Cagayan de Oro City mga ka-Angel. Bye-bye, I love you. Agdalay ko ng Diyos. Kanaton tanan.